Isipin mo 2. Isang tahimik na kapitbahay. Isang ina na wasak ang puso. At isang lihim na, kapag nalaman mo, hindi ka na makakatulog sa gabi, mga beshi paano kung ang halimaw na kinatatakutan mo ay hindi lang siya. Welcome sa kwentong gumugulo ngayon sa isip ng fans sa buong mundo, mula Russia, Philippines, Japan, at Germany, The Beast in Me. Hey mga ka-chismis at ka-fandom! Kung mahilig ka sa celebrity drama, Netflix obsession, at mga kwentong pagkatapos mong panoorin, ay mapapahawak ka na lang sa dibdib mo, this video is for you. Pag-uusapan natin ang The Beast in Me. Ang Netflix miniseries na pinagbibidahan ng mga critically acclaimed stars na sina Claire Danes at Matthew Perry. Pero hindi lang ito simpleng crime thriller. Ito ay seryeng pinag-aawayan ng fans, pinupuri ng critics, at sinisisi ng ilan dahil masyado raw itong totoo. So umupo ka muna, huminga ng malalim at pakinggan mo to hanggang dulo dahil may tanong akong iiwan sa iyo mamaya na baka hindi mo kayang sagutin agad. Sa gitna ng kwento natin ay si Aggie Wiggs, ginampanan ni Claire Danes. Isa siyang manunulat pero hindi yung tipong inspired at masaya, hindi mga beshi. Siya ay isang ina na nawalan ng anak, imagine mo yon, araw-araw, bumabangon ka sa bahay na puno ng alaala, ang anak mong mahal mo wala na, at ang taong may kasalanan. Malaya. Naglalakad sa mundo na parang walang nangyari, dagdagan mo pa, wasak ang marriage niya, may publisher na humihingi ng bagong libro, at emosyonal siyang parang baso na konting galaw lang basag na, at doon papasok ang bagong kapitbahay. Meet Nile Jarvis, mayaman. Charismatic. Mabait sa unang tingin, ginampanan ni Matthew Elfith, at let me tell you now ito na marahil ang pinaka nakakatakot niyang role, si Nile ay may madilim na reputasyon, bulungan ng mga kapitbahay, pinatay raw niya ang una niyang asawa. Pero walang ebidensya, walang kaso, walang hustisya, at alam niyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Hindi siya mukhang halimaw. Dito nagsisimulang magulo ang lahat, si Aggie, sa kabila ng lahat ng sakit, ay parang naaakit kay Nile. Hindi romantically agad kundi emotionally, pareho silang may sugat, pareho silang may katahimikan na parang may tinatagong sigaw. Fans online were like, bakit parang naiintindihan ko si Nile? Bakit parang gusto kong maniwala sa kanya? Bakit parang ako rin may galit? At dito nagsisimulang maglaro ang serye sa isip mo. Hindi ito basta sino ang pumatay. Ito ay bakit tayo naaakit sa dilim. Claire Danes as Aggie, grabe. May mga nagsasabi online na overacting daw siya. Pero fans quickly clap back. Paano ka aarte kung namatayan ka ng anak? Paano ka kikilos kung gigising ka araw-araw na may kasamang galit, guilt at lungkot? Si Aggie ay hindi likable all the time, minsan irritable, minsan selfish, minsan parang mali ang desisyon, pero totoo. At si Matthew Gavik mga beshi, ibang klase, hindi siya sumisigaw, hindi siya creepy sa typical way. Ngumingiti siya. Nakikipag-usap. Nakakatawa pa minsan, sabi nga sa isang flashback line tungkol sa kanya, he's very good at hiding it. At doon ka matatakot, kasi sa totoong buhay ganon din ang mga halimaw. At ngayon pag-usapan natin ang eksenang binasag ang internet, final episode, tahimik. Mabigat. Parang may paparating na bagyo, nag-confess si Nile sa kasalukuyan niyang asawa na si Nina. Inamin niya, pinatay niya ang unang asawa niyang si Madison, pero hindi doon natapos, sinisi niya si Nina. Sinabi niyang gusto rin ito mamatay si Madison para siya ang pumalit, at pagkatapos dumating ang monologue na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng fans. Hindi lang ako ang maihalimaw sa loob. Lahat tayo, predators tayo. Tayo ay tumitingin, nananahimik at hinahayaan. Boom! Parang sinampal ang audience, parang tinanong ka ng serye, kung alam mong may mali pero wala kang ginawa mas mabuti ka ba? Fans reactions. Halo-halo, may nagsabing, galit ako, pero tama siya. Hindi ko kayang panoorin ulit yung scene. Parang ako ang kinakausap niya. At dito lalong naging komplikado ang ending. Binasa ni Aggie ang huling bahagi ng libro niya. Ang librong isinulat niya base sa lahat ng nangyari. At dito niya inamin ang pinakamasakit na katotohanan. Na ang paghihiganti ay parang pangalawang pagluluksa. Na ginusto niya ang parusa. Na sa galit niya naging kasabwat siya. Ang aking mga kamay ay hindi malinis. Mga beshi ang tapang ng linyang iyon. At dito nagtatapos ang The Beast in Me. Hindi sa malinaw na good yes evil, kundi sa tanong, sino ang tunay na halimaw, si Nile ba o ang sistemang hinahayaan siyang makaligtas? O si Aggie o tayo bilang mga nanonood, hanggang ngayon,
Fans ay nagdedebate, may sequel ba? May awards ba na paparating? At higit sa lahat kung ikaw si Agi ano ang gagawin mo, mga kachismis. Minsan ang pinaka nakakatakot na kwento ay hindi yung may dugo kundi yung nagpapakita kung sino talaga tayo kapag walang nanonood.